Di ba barin ako niyan nung nakakita ko nagbe-blink. Sobrang unhinged na dump at yapping. We're on episode Ewan ko sa'yo. 5? 6. We're episode 6. Isa pa lang. We're episode 6. So, andito ako ngayon kasi nag-chat ako sa kanya, flash the message. Sabi ko, can you make me up? Sabi ko sa kanya, kasi may event ako sa May 8. Today is May 3. So, and this is my good Judy, my good friend when it comes to makeup. Pero ang nakakatawa, magkaiba kami ng skin tone. mas lighter ako kasi mas pale ako sa kanya. So, we're practicing or pinapagka-practicean niya kung anong magandang effect. Kasi nga, syempre, the event is pageant. Sa stage, just puro lights. So, lalamunin talaga ng ilaw yung aking muka. So, masusunog ako nun. Ayun, umpisa na namin yung base, which is Dapat nga ako. foundation. Pakita mo nga. Wow. Para akong flat lang na na canvas. Oo nga, parang ang hindi siya same sa leeg ko, no? Kano ka nga para makita kayo sa ilaw? Wait lang, flash na natin. Actually, parang same nga eh. Flat lang siya tingnan kasi wala pang dimension. Wala pang edit. Wala pang real life edit. Pero I think we can do it naman. Okay, ikaw magsalita dahil I will be busy. May gagawin pala siya. Ayun lang. Siyempre, hindi ko to channel at bakit wala ako sa gitna? At bakit ang baba niya? Ganito lang talaga. Bobo ka sa labi nga eh. Ba't mo tinatago? Ano yan? Wala akong alam kasi sa makeup. Solid in lip essence. I'm queer pero wala akong alam sa makeup. So, because I don't need it. Tamang lang ako, sunscreen. Ito dito sponsored Dito sponsored. Fairy Skin, baka naman. I've been using this for 5 years already. So, ano lang ginagawa mo na ngayon? After ng primer, nilagyan mo ako ng MS sa labi, and then what are you doing right now? Foundation pa rin to, pero lighter shade. Para, I don't know, mas lighter yung inner. Parang na siya. Para siyang contour. Mamaya, kamukha ko na si Trixie Mattel dito. Flash music mo. Mukha ni Trixie Mattel. Yun. Basically, parang ganun nga yung ginagawa ko. Ayan. Oo, diba? Parang this one, no? Para may depth. Oo, kasi 'di ba parang yung outer part, yung darkish foundation. Yes. Tapos yung inner part, yun na yung lighter foundation. So parang na rin siya. Parang sabi mo nga kanina, Parang para may contour na nga. dimension. Mm-mm. Dimension X. Pero this one kasi ibang branch siya. Actually, last week o last week, nag-Italianis ako mag-isa, yung hindi ka... Yun nga, di ba pinost mo yun? Oo. Oo, tawag sa Pero yun yung umabot siya ng 80 views. Magkasama tayo parang 10 views ay pinakamataas eh. Dapat hindi ako kasama. Baka talagang you're thriving on your own. Pero hindi kasi... Hindi nga ako hindi nga ako yung parang nagpapa-promote sa friend na parang, subscribe naman. Baka yun yung kulang mo. I don't know, parang for me, Personally, parang tinatry kong organic. Or parang mas mahirap yun. mas mahirap yun talaga. From scratch, ganun. I feel like... Okay, tingnan natin kung kaya kong sumikat na hindi humingi ng tulong sa mga tao. Ito I've been listening to obviously Dog Show Divas, which have inspiration for this. Pero yung episode with Tuesday and Baus Ata or Makoy, tapos they were talking about something about racket. You know what racket is? Parang gig. Mga ganon, like racket, ganyan. So, ang mayroon sinabi si Tuesday, which is so great by the way. I'm such a huge fan. Ngayon ko lang nalaman na UP graduate pala siya. So, kaya pala ganun siya katalino. Kilala mo ba si Tuesday Vargas? Hindi. Oh no, you should look up Tuesday Vargas. She's so good. Tapos mayroon siyang sinabi about sa racket na closed mouths are not gonna be fed. So you have to put yourself out there na
na hindi for in your stance na you're trying to start it organic, to start like make famous of yourself na walang tulong. Syempre kailangan mo ng tulong, te. It takes a village ka, 'di ba? So ayun, yun yung sabi niya na nag-stuck sa akin na bakit? Why? Hindi ko alam if bagay sa yung ayusin yung kilay kasi parang hindi kasi siya hindi kasi siya naahit. Oo nga eh. Kaya nga sabi ko baka magpaahit ako ng kilay mamaya. Pero sa Friday baka tumubo na yung iba. Anyway, so yun nga, you have to put yourself out there. So, hindi naman sa pagiging, like, desperado na, uy, pahingin naman ako ng ganito, uy, subscribe ka naman sa ganito, like mo naman yung ganito. Hindi, parang sabihin mo lang na subtle na, subscribe naman kayo, support a local business. Charot. Support niya naman ako sa mga ganito ko. May mga marami namang friends, networking naman kasi talaga. What? Zoom in the face? Alaka na ako, no? Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko sa buhok ko. Ayos ang kilay or... Nakikinig ka ba sa akin? Akala ko di ka nakikinig. Pero yun yung nag-stuck sa akin na sinabi niya. Which is totoo naman. Dapat hindi nyo iniisip yung sasabihin ng ibang tao about sa'yo. Like, dapat sabi nga ng Le Seraphim na nandun pa sino nga yung natanggal sa Le Seraphim? Si Oh no, yung bully daw. Pero parang di naman true. Chloe Marinol. Sino nga yun? Basta yun, yung debut song nila Fearless. So dapat fearless ka sa mga Fearless by Taylor Swift. Charot. So dapat hindi mo dapat iniisip. Though it's a long way to go na hindi mo hinihingi yung validation ng iba at hindi mo iniisip yung sasabihin nila. Ano na ginagawa mo sa akin? Tatry ko i-contour nga ilong mo. Although wala talaga akong pang-contour. Puro lang to, eyeshadow palette. For for reference, first few episodes po namin, or niya pala, ay makikita niyo po ang kahirapan. As you can see, wala po tayong ring light. At yung audio po natin. Ang audio po natin. May ring light talaga kami kasi pinahiram ko. Tapos kay mama yun, hindi yun sa akin. Ngayon, hindi pa nababalik. Kaya pag naririnig niya yun, magagalit na naman siya na hindi ko pa nakukuha ulit sa kaibigan ko yung ring light. Okay. I-discharge ni Jay yun today. Oh no, meron siyang discharge. Today ba? 3. Wala. Nagpa-body walks na ako. Nag-ano siya. May LBM siya. Ibang discharge. May LBM siya. 2 years na yun. Ang bilis naman. Parang bilis. Nabilis siya kung di mo inuoratan. Iniisip. Oo, kung di mo iniisip. Ako kasi bilang yung military wife, syempre. So may picture ka sa sombrero niya? Meron actually. Sa kanya ibibigay yung uniform niya. Natatawa ako sa mga content na nakikita ko pag World War II na daw. Naka-connect sa Bluetooth speaker ng ng tangke. Yung tapos nagpatugtog sila. Yung mga tugtog Charlie XCX and everything nice. Tugtugan Welcome to New York! I think canon tong may gantong event. Kasi remember si Sophie, nag-content din siya ng makeup. So I think, checkpoint. Kasi may yung intro niya yung kay Zainab. Kung magte-TED Talk ka, anong topic mo? Kung magte-TED Talk ako, anong topic ko? Siguro paano, or like, hindi paano, like, a life of a person na ang friends niya ay mas maliit pa sa kanya. Kasi, medyo mahirap siya actually. Kasi, matangkad kasi ako, di ba? Tapos may friends, hindi kasing tangkad ko. Parang boring ito kung saan patungo itong sasabihin ko. Pero, about doon, parang struggles, mga ganun, everything nice. Wala wala naman ako masyadong gustong pag-usapan lang.
Ikaw? Actually, di ko rin alam. Di ba? Ang daming pwedeng Saan ba ako top. super knowledgeable? Di ba? Saan ka ba knowledgeable? Ate, eto nasa kwarto niya kami tas wala siyang maisip. Isipin mo Ang ano? kung saan ka knowledgeable or saan mo nakikita na you're yapping about something that you really know na hindi ka magtitink ng Siguro Hamilton. oh ayun, Hamilton pero hindi naman siya super parang like Knowledge. alam ng lahat or knowledgeable ka. yung parang mapapataon sa love. Parang ba't alam mo yung knowledge na yun? Kasi diba usually sa TED Talk parang knowledge siya na pwede mong idala outside. Dalhin. Dalhin. Or siguro na lang yung mysticals. The mysticality of life. Ayun, doon naman pala eh. So sa tingin mo anong title nito? Christianity is Witchcraft A TED Talk by Sunday Mingo. Ganon, di ba? Ang ganda. Tapos yung mga audience mo, ma-attend ng simbahan sa Quiapo Church, sa Barasuain Church. Paglabas ko mismo nung hallway, babatoy na nila ako ng mga itlog. Patatas tuloy. Masakit. Patatas. Ay, speaking of patatas. Kamatis kasi. Bumalik na pala Twister Fries. I super love Twister Fries kasi malasa siya. Mag-aaway tayo dyan. Hindi ko siya bet. Ang soggy niya kasi pagka as opposed to the original fries ng McDonald's, tawag dito. Soggy siya. Ang bilis yung maging soggy kapag lumamig na as opposed to dun sa fries na isa. Medyo matagal yung crisp. Bakit niya. kasi pinapatagal mo? Pag kumakain kasi ako Twister Fries, sunod-sunod. Patay gutom ka. Hindi kasi, di ba nga nagkaroon ng Twister Fries last year? Tapos may work pa ako noon. So, bibili ako noon. Tapos hindi ko siya makakain kasi late OB na ako. So, hintayin ko muna So, hindi nakasalanan na McDo yun. kahit na. Dapat they should, tawag dito, they should, ay, nakatulog. They should, think about something na, hindi naman sa isusunugin mo yung fries para maging crisps na matagal. Pero, for me personally, hindi ko siya bet. Pero masarap siya. Pero hindi ko siya bet. So, taste is subjective. Sarap siya if kakainin mo agad. True. Siguro, so, since may spiciness na kasi siya, you don't need any type of shake fries na may barbecue or sour cream or, wala palang sour. Dati meron. Actually, di ba meron sour cream before? Nung nirelease nila yung shake fries, tatlo yun. Sour cream, barbecue, and cheese. Kaya yung cheese and barbecue na lang, wala ng sour cream. I don't know. Actually, I can't remember. Pati yung yung nori. Last year merong nori talaga, noong December, November. Ayun. Do you remember the strawberry fries of Jollibee? Huh? Meron? Meron siya. High school tayo noon. Binaboy daw nila yung fries. Di ba yung fries, naman siya, tawag dito, maalat and everything na isasabigyan may natamis. Bakit yung, naman yung fries na sinasawsaw sa ice cream? Oo nga. Di ko siya ma-justify or di ko siya ma-judge yung strawberry fries ng Jollibee kasi di ko siya na-try talaga. Poor era ko nun. Parang di ko alam yan. May work ka na yan. High school pa lang tayo. And as a business student, basta business-focused na student, anong naiisip mo dun or anong takeaway mo dun sa something na hinihingi ng masa tapos matagal ibigay ng producer? You get what I mean? Like, na marami naghahanap ng ganito, especially yung shake fries, yung twister fries. Bakit meron lang siyang, sa tingin mo, bakit may period of time lang siya nalalabas in public and then keep ulit nila? It's building anticipation. Normal yon sa business world. Super normal yon. Kaya usually, yung mga ganong klaseng
offers, tawag siyang special offers or seasonal siya para yung mga tao magkaroon silang sense of urgency na kailangan nilang sulitin, bumili ng bumili araw-araw kasi alam nilang limited yon. And nakakainis kasi effective siya for me na although alam for us lalo na ako kasi aware ako sa ganong hindi mo siya scam, aware ako sa ganong strategy and nahuhulog ako kasi nga basically tama yung strategy na yon na para mas maraming taong bumili, kailangan nilang gawing limited siya para ma-make sure nila na magkakaroon ng anticipation yung mga tao na mawawala to and I have to seize the opportunity habang nandito pa siya while it lasts. Galing. Very well said. I really do agree sa ganun. Kasi prime example nun is yung sa pepper steak ng Jollibee. Have you already tried that before? Pepper steak ng Jollibee. And then, they brought back this Burger Steak Supreme na may fries lang naman sa ilalim. Tapos dalawang patty. Tapos mayroong, burger steak lang siya na may fries sa ilalim with fried garlic. Yun lang. Hindi siya masarap. Mas masarap talaga yung pepper steak ng Jollibee. So, ewan ko ba kung bakit di nila binabalik or di naman nila alam yung recipe, namatay na ba yung gumawa nun? Ano bang nangyari? So, ayun. Gets though. Real though. Ay na nga. Ang dami kong nanonotice na yung mga business ginagawa nila. And nakakainis pag hindi siya nakikita matao. Yung pinaka-basic yung may discount. Like, super nagiging aware ako to the point na parang ayoko maging biktima, ayoko bumili kasi alam kong strategy siya. Gets though. Real though. Gets siya. Like, nakita mo ba yung nirepost ko sa TikTok? Yung sa Jollibee din to. Bumili siya. Tapos nag-cashless payment siya. Hindi nag-go through. Tapos, mag-wait daw siya ng 3 to 5 business days para sa refund. Tapos nag-ask siya kung pwedeng cash na lang yung refund. Hindi pwede yun, di ba? Na bigyan mo lang ako ng cash, sabi niya sa Jollibee cashier. Tapos sabi niya, hindi po pwede yun. Oo, hindi nga siya pwede kasi nga, revenue nila yun. Tsaka di naman pumasok sa kanila, ba't nila ibabalik sa'yo? Nagwala siya dun sa may cashier. Tinapon niya yung mga kutsara, tinidor, ganyan. Pakita ko sa'yo. Ni-repost ko yun eh. Nakakainis na yung mga taong parang nagsusala nasa fast food. Tapos tawag dito, doktor pa yun yung nagwala. Tapos, ang dami pa nagde-defend sa kanya. Nabibisit ako sa mga nagko-comment na baka, ayun nga sabi ni Kuya sa video, ni Sir, sabi niya, baka po, may ganito lang na, pagod si Doktor, cruel lang naman yan. Sabi ko, what? Cruel lang? Cruel lang naman. Grabe, nilalang nyo lang. So, ay, nakikita kong post. Di ba may post na yung sa Vulcan? Tapos, under nung post, sabi, Philbox, na? Boom. Ano gagawin? Sabi ng Philbox na gagawin. Wait lang. Magbabarrier sila sa buong Ay na. Ang trabaho po nila mag-monitor po ng Vulcan. Hindi po pigilan. Pigilan yung mga eruption, yung mga everything nice. Tawa ako yun. Busy. Philbox, na? Diyos ko. And Philbox stands for? Philippine Volcanics. Tama Sure ba? Ka? Hindi. Tama. Hindi ko alam. I-search natin. Actually, hindi ko alam. Pabubuhan tayo dito. Philippine Institute of Volcanology and Seismology. So, that's Philbox for you. PHIVOLCS. Seismology. Grabe, alam ko yung mga acronym dating, hindi na. Ano ba bang mga acronym ng mga gobyerno ang DOLE, Department of Life Insurance. Insurance talaga. Tama. DOE, Department of ME. Tama. Ano ba? Labor and employment kasi. Ayun, magkaganto sila ng NLRC at DOLE. NLRC is National Labor nakalimutan ko na. Sa NLRC, pag magreklamo kayo, doon kayo dumaraswag sa DOLE kasi kakampihan ng DOLE yung yung kumpanya.
So, NLRC agad. Diretso kayo doon. Ano pa ba? Pag-asa. Oh no. Philippine Agriculture Mali. Government. Agriculture. Tapos nagbabantay ng bagyo. Siyempre, para hindi yung mga palay. Ano hindi masira? Philippine Astronomical Geophysical nakalimutan ko yung asa. And astrological aspects. mali. Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Pag-asa. O SSS, Social Security Center. Social Security System. May magko-comment siya. This is very alarming, ha? Pag-ibig fund stands for pagtutulungan, letter P, sa kinabukasan. Ikaw, bangko, industriya, at paggobyerno. IBIG. Ikaw, bangko, industriya, at gobyerno. Pag-ibig. I-flash na lang niya ang end result nito in 3, 2, 1. Kasi into no. So, that's it for today. Thank you for listening. And I hope hindi nyo po kami i-bash sa comment section, lalo na po yung mga pinagsasabi ko at yung makeup styles ko, since hindi naman po ako lagi may makeup ng ibang tao. Choose me na ako lang. Anyway, April Smith was robbed sa Miss Universe Philippines 196. Anyways, bye! Bye-bye! Na ay nasunog! Aray ng isda at gata. Halika na kain. Actually, magka-word sila is isda, gata. Yes, isda at gata.